Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, huli sa USB. Nako, nagsabuatan ng Marcoleta pinakita na ebidensya. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kabayan, one like, one subscribe. Maraming salamat po. At ito nga, bago po natin i-play yung ating video, pasadahan po muna natin itong statement na pinakabagong statement ni Boying Rimulya. Sabi po dito sa balita, Boying Rimulya, iimbestigahan ang pagbebenta ng solar franchise ni Liviste. Batang-bata ka, binipisyo mo, bininegosyo mo ang franchise. Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Bigyan niya natin to ng opinion, no? Bigyan natin, banatan niya natin to si Rimulya. Bakit, no? Ang tanong ko dyan mga kaubayan, public funds po ba ang ginagamit ni Congressman Liviste dyan po sa kanyang negosyo? Diba? Bakit negosyo ang titirahin mo? Bakit negosyo ni Liviste ang titirahin mo, Rimulya? Nagnakaw ba ng kaban-kaban na pera ng bayan si Congressman Liviste? No? Para imbestigahan mo yung negosyo niya? Bakit hindi ka mag-focus? Diba? Ay lang nga talaga. Anong klaseng ombudsman meron tayo mga kababayan? Imbis po na mag-focus dito po sa mga flood control scam, no? Scandal. Dito po sa mga sangkot. Okay? Sa maanumalyang flood control. Kung sino pa yung maglalabas or naglabas ng ebidensya against, no? Dito po sa mga congressman, siya patuloy ang iimbestigahan ni Rimulya. Tapos sasabihin mo, no, hindi po ako bias, no? Utot mo. Unang-una po mga kaubayan, gaya nga po ng tanong ko kanina, public funds po ba yan? Galing po ba sa gobyerno ang perang pinangnegosyo ni Congressman Liviste? Dahil kung mula sa gobyerno po yan, dapat po tayong makialam. Pero kapag yan po ay hindi galing sa gobyerno, ay wala kang karapatan na pagbawalan po magnegosyo si Congressman Liviste as long as it is following the law, no? As long as he did not bend the law. Hindi tulad ninyo. Diba? Grabe talaga itong si Rimulya. Napakatalas pala ng pag-iisip. Grabe Pagdating po sa kalaban sa politika. Mainit po talaga si Liviste mga kaubayan. Pagdating po sa kanila. Kasi si Liviste po ang pinakamaingay ngayon. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan sa gagawing investigasyon ni Rimulya sa negosyo po ni Liviste? Mukhang nalalayo na talaga tayo sa totoong problema ng bansa, sa itong issue nating kinahaharap. Bakit ba pilit yung nilalayo, no? Pilit yung nilalayo yung issue sa flood control scandal, no? Papunta sa iba't ibang bagay na lang, Rimulya. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto na nga. Pasadahan po natin ang video ito na kung saan. Sabi po dito, top secret ni Boying at Lacson sa pool sa video USB ni Marcoleta. Mga testigo, pinakita, Senado. Nagtatanong mga kabayan. Ito, pakinggan natin to. Ito po ang ating magiging topic for today. Ito, video ng sabwatan, Lacson at Boying. Kitang-kita naman ng Caracas di ba? Pero eto, tingnan nyo at husgahan nyo, AI ba ito? Pero bago tayo magsimula, ako'y nagpapaalala.
Napaka-importante po ng pag-like ninyo. Sana po i-like nyo po itong vlog na ito pagpasok nyo pa lang ha. Tayo po ay medyo kababalik lang. No? So sana Oo nga po, no? Kasi, pansinin nyo mga karibin natin, no? Nung mga nakaraang buwan, 100,000 views, 200,000, nakaka 500,000 views nga tayo mga kababayan. Pero ngayon, tingnan nyo yung mga views, no? Kahit saang channel ka pumunta, bagsak ang views. Bakit po mga kababayan? Hindi ko rin alam eh. Baka minamanipula yan ay speculation lang ha. Baka minamanipula ito ng mga alam nyo na, di ba? O kaya palike na rin po ng video ito mga kababayan, tulad po ng sabi ni Coach Ole, palike and subscribe na rin po mga karibin natin. sumuporta po tayo ha. Like nyo po and ganoon na rin po. Please check nyo po kung nakasubscribe na kayo. Lalo na kung matagal na kayong nanonood pero hindi pa po kayo nakasubscribe. Dahil sabi ni YouTube, more than half, 2026 na yung mga nanonood hindi pa nakasubscribe. Lagpas kalahati. So pakicheck nyo lang. Merong box dyan. Check nyo lang. Konting lambing. Baka pwedeng mag-subscribe. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Kita ko sa inyo, may connection to. May connection na kung paano nila minamanipula ang ebidensya. Labas ko sa inyo yung video na sabwatan ni Boying tsaka ni Lacson. Ito po. Tingnan yung mabuti ito. Ito yung nakita ko, okay? Yung video na ito. Tingnan nyo po kung paano magsabwatan tong mga animal na to. Pero bago tayo pumunta dyan. Tulfo. Paano na kayong Tulfo? Hindi ko po nilalahat. May mga matinong Tulfo. Itong si Ben Tulfo, walang topak eh. Ikaw ba nakinabang doon sa kaparty list mo? Kasabwat yung mga kaparty list mo dati. Ikaw Erwin Tulfo. Kaya ba bahag ang buntot mo ngayon? Sunod ka ng sunod? Ako. Pero huwag kang mag-alala. Iisa-isahin natin yan. Maglalabas po tayo ng ebidensya. Marami tayong pasabog ngayon 2026. Ito hindi pasabog ng chismis ha. Ito po ay may connection kung paano ang galawan ng dyan sa loob. Paano nagsasabwatan? Paano nila minamanipulate? Paano yung politika pinapagana? Kaya maraming galit sa Duterte. Dahil hindi nila kayang hawakan ng leeg. Si Bongbong Marcos, padali lang yun eh. Himurin mo lang ang puwet noon, tubig na. Ayun. Ayun. Pambihira. Nanumbalik, may nanalo na naman sa sa loto. Anyway, pag-usapan natin tong sabwatan na to. Nyo kaduda-duda ang kilos dito sa Senate inquiry. Can you please take your seat beside the Secretary of the Department of Justice? Beside the Secretary of the Department of Justice? Secretary of the Department of Justice para Yung witness, pinalipat. yung nasa vantage point ka. Ayun, vantage point. Advantage sa inyo. Para, makontrol. Makontrol Kaya sinasabi ko, Para mabulungan mga kababayan in case makalimutan yung script, no? Mas maganda na po yung mas malapit ka sa source ng script mga kababayan. sa inyo doon sa Rimulya, si Rimulya, kaya lang diniin tong Rebilla. Dahil kalaban nga sa politika diyan, sa Cavite. At hindi lang yun. Kitang-kita naman natin, pakita ko sa inyo. Una pa lang, pinatabi na kay Boying. Kontrolin. Pinapakontrol. Tingnan nyo, obserbahan nyo ngayon si Boying. Never nangyari sa history, pinagalaw ang witness para lang sa vantage point. Ayun, no? Tapos katabi pa ng Secretary of Justice. Saan ka pa? Ngayon lang nangyari. Di umano, ayan sabi, katabi pa ng Secretary of Justice. Ano to? VIP show. Ayan. Bakit parang abogado ng kriminal si Secretary? Sanyasa. Friendly. Close. Defense counsel ba siya o Secretary of Justice? Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. O kita nyo? Detective pa. Ganito ba siya sa lahat ng kriminal? Tinabi lang kay Boying. Nangamba na siya sa
seguridad ng pamilya niya. Naka alam naman natin to si Boying. Itsura pa lang, itsurang demonyo. Tingnan nyo naman. Oh. Paano makikipagtalo to sa Rebilla, pambi? Para nagtampo sa big. Ano tayo, medyo ad hominem nga, pero yung realidad. Tanungin ko kayo, makipagpalitan kayo ng mukha kay Bong Revilla. Payag kayo? Ako, payag ako dyan. Kunwari, pero dito, sos. Wag naman. Lord! Hindi ko siya sinasabing pangit. Ako'y pangit din naman. No? Pero itsura talaga nito parang demonyo eh. Yung ano pa lang dito. Tapos itatabi. Alam na ba natin, that time DOJ siya. At alam nyo ba yung pinalit sa DOJ na bago? Sanggang dikit din eh. Sanggang dikit din to ni Boying. So kanya na ombudsman, sa kanya pa DOJ. Tapos kapatid DILG. Sino pa? Ang balita ko pa pero i-confirm natin to. Kailangan, ang balita ko, yung confidential funds ng DILG ata, ombudsman, DOJ, yan, pag inad-add mo daw, kaparehas na ng confidential funds ng executive department. Ganun yan. Mamaniubrahin nila yung mga ganyang sitwasyon. At the same time, mag-iingat po. Ako'y nagpapayo lang dahil may nakapagsabi sa akin. Ingatan nyo po ang cellphone. Ang cellphone nyo maitatap. Lalo't kayo'y may mga nakakausap na mga politiko. Anyway, yan lang yung nasabi sa akin. Pero i-confirm pa natin yan. At pag yan na-confirm ko, pangako ko sa inyo, lalabas natin dito. Agad-agad. With evidence. Okay? Pero puntahan muna natin dito. Nag-aastang abogado. Gawain ba ng DOJ yan? O special treatment lang. Yan o. Tinuturo. Ito, sabihin mo ha. Yan na sabihin mo. Ito. Binabati ko nga pala ha. Itong Duterte, Solid Duterte Riders. Okay, shout out po sa inyo. Pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. opo, Para walang na-omit, walang nadadagdag. Tignan nyo observe nyo ha, sinasabihan siya na basahin mo na lang. Kung ano yung dinikta namin sa'yo, basahin mo na lang. Parang ganun eh. Kasi hindi niya pinapayagang magsalita. Script. Kung ano lang yung script. Tatandaan po natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, malaking bagay po ito. Bakit? Ililigaw tayo nitong mga animal na to. This is very, very obvious. Ang ganda ng investigasyon sa Blue Ribbon nung panahon ni Marcoleta. Nung pumasok si Lacson at saka si Tito Soto, nagkaleche-leche. Naintindihan niyo? Tumbok na natin yung problema eh. Tumbok na natin si Tambaluslos. Ang next na nun si Bongbong Marcos na. Natutumbok na. Pinasukan ni Tito Soto. Tapos malinis daw ang budget. Pinasukan ni Naintindihan nyo? Kaya ipapakita natin, scripted to. Hindi lang to si Alcantara, si Bernardo rin. Marami po kaming ilalabas sa mamang niyan. Dahil itong si Bernardo, papalit ng statement. Ang layo na doon sa sinabi niya sa Senado at saka yung sinasampang kaso. Okay? Malayo na po. Papalit-palit. Kasi yung nauna niya sinabi, parang idinagdag lang yung mga pangalan ng mga senador. Itong mga dulo, inayos na nila para madiin. Naiintindihan nyo? Pero, kahit po
first year law student. Yung mga pinagsasabi ni Bernardo, hindi tatayo sa korte. Ampaw talaga. As in, ampaw. Alam nyo kung gaano kalayo sa katotohanan yung mga pinagsasabi ni Bernardo, napapalit-palit na nga, ang layo na dun sa original, ampaw pa rin. Alam nyo kung gaano kaampaw? Parang yung mga pangako ni Bongbong Marcos. Parang yung mga... malayo sa katotohanan. Kaya sablay talaga. Coach, sasabihin ninyo, bakit isinampa? Bakit sinasabi? Alam nyo kung bakit? Kahit ampaw, sasakyan ng media. Pag sinakyan ng media, artista, senador, trial by publicity mangyayari. Yung totoong magnanakaw, yan yung sinasabi ko, kaya kinukunik ko sa inyo, yung totoong magnanakaw lalaya. Kunwari ako magnanakaw, congressman. Gusto ko ng maingay? Ang alam nyo kung sino pagbibintangan kong tatlo? Ha? Cheese. Jinggoy. Pabong Revilla. Mga artista. Kilala. Tama ko pa dyan. Si Bongo Duterte. Ligtas na ako. Para ano? Mawala. Exactly, ganyan ang ginagawa. Scripted. Iisa. So yan mga karibin natin, kahit ano po ang kanilang bibigay, no? Or pagtatakip sa mga flood control scandal na yan, no? Hindi po maniniwala ang taong bayan sa kanila. Diba? Kasi sabi nga ni Coach Oli, papalit-palit, paiba-iba po ng statement, at ngayon nga po mga kaubayan, ay nagbago na naman po ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Binabawi na po nila lahat. Biruin mo yan, diba? Biruin mo yan. Ang tagal-tagal nilang nag-imbestiga. Ang tagal-tagal nilang nagsalita dyan sa mga hearing. Tapos babawiin lang yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Sino pa ang maniniwala sa inyo? Kung patuloy niyong gagawin to. Every 1 month, every month, no? Kayo magpapalit ng statement. Ano to? Nababago agad ang history, no? Yung mga totoong nangyari, nabago agad. Grabe. Well, anyway, ano po ang inyong opinion mga kababayan patungkol po dito? Comment nyo lang. Ayan. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.